nagpasunod yun ang duha ka mga hostile witnesses nga gipresent mahigala sa prosecution. Si Gina Acosta, ang SDO sa Office of the Vice President, o kining Assistant Chief of Staff nga si Limuel Ortuño sa Office of the Vice President, nagsunod sila nga gipresent. O gunya, atong tanawon mahigala, hagpato na to ang substance sa ilang mga testimonies, pero doon na po mga higalay, mga pinangutanaan sa mga senator judges nga medyo foul rasad kayo, no? Straight to the point. Foul in the sense, mahigala nga, di ka na pwede. Bisan, labi na kadto ka sa regular court, dili man mo inana gyud ang huwes. Nganlan nimo mahigala mo to doon statement si VP Sara nga senator judge ka mo ngan ka og estupido. Unsa naman ang kalakiha? So doon na kay konklusyon di ay kumauhon. Giganlan niya mahigalang witness estupido katos Gina Acosta. Gahapon sa mahigala si kinini ang Limuel Ortuño ginganlan sa tanga-tanga. Usang klase sa pagka-judge si Kwan. Senator Judge Raffy Tulfo. Straight to the point. Ang judge man gud makigilaan, dili lang ka impartial, you must also appear impartial. It is not enough that you are impartial, but you must appear impartial. So, kanang mga pangutana sa mga senator judges, pwede na, pero more on clarificatory questions. Pero kanang questions nga imong gi-condemn, ni-condemn na ka, wala lang kay, unsa man ang impeachment trial, mabitanan day trial, doon ay trial, kaya ron ng present og ebidensya ang prosecution, mo question ang defense anang mga ebidensya, unya part na po sa defense ang mo present og ebidensya, mo question po ang prosecution, mo cross-examine ang prosecution. Ni amatas demokrasya nga nasod. So sa demokrasya nga nasod, di man pwede mga higala nga, Vice President na, gipili may higala sa 32 million Filipinos, siya pinagkadaghan og boto. Taas pagbuto may higala sa presidente. Imo lang tanggalon without due process. So kanang trial, part of due process na. So as of this time, napaman sa stage nga nag-presentation of evidence pa in the part of the prosecution. Wa pa kakabati sa mga ebidensya sa defense. Nya the way Senator Raffy Tulfo mahigala mo mangutana sa witnesses nya mo himog mga pulong mga unbecoming of as a senator judge. Straight to the point. Kala prangka-prangka na pagkaistorya mga sukitik paminaw. Kalma-kalma lang din, ay lang palabi. Ha? Kana mo gamit kag pulong estupido, foul na. Mo gamit kag pulong tanga-tangahan, foul. Ipaprobar sa prosecution ang ilang ebidensya, then kamoy mo appreciate as senator judges. Muna, as of now, mahigala mo ingon ko ha, prangka-prangka pag-istorya as of now. Dili pa ko mo ingon nga, unsa gyud kay, tingali, nagpaabot ta tingali, o doon na pa yung mga witness gyud nga bumba, ipabuto, or pasabog ang prosecution. But so far, wa pa gyud. Mabito, ako ipabati ninyo sa Lacson ha. In fact, Senator Judge Lacson nga, sakop sa majority group, mingon siya nga, hanggang ngayon naghula-hulaan pa tayo. Gahapon makakilan mo ni ang gisulti ni Raffy Tulfo. Dili pa tamo adto sa kuan ha. Sa dangingan lan sa Tulfo may galag tanga-tangahan ingon si Limuel Ortuño may gala, with all due respect your honor, I take offense na imong gisulti because nagtrabaho lang siya sa iyang trabaho ug nagbantay po siya sa limit sa iyang trabaho. Straight to the point. Sama ni Gina Acosta, simple naman na. Si Gina Acosta, of course, ang iyang testimony is very limited sa pag-withdraw sa kwarta sa bangko. Iya nga na, SDO man siya, giton over niya kang latsika. Di aragid kutob. Angag, mapakapin sa istorya dito nga, wa man say personal knowledge. And a witness cannot testify on matters that she does not have personal knowledge. Sila chika mo yun ay personal knowledge, gano'n naman niya ipatawag. Maupo ni si Ortuño. Ang yan trabaho, ang pagtubag. Isip Assistant Chief of Staff. Mabita nang gihaya ng VP Sara mga kagilaan. Makita ni mo si Ortuño, pag pangutana bitaw gahapon na yung anong gihayan mga VP Sara, basig paringti mo sa baka. Ni-apply siya. Hire. Kita ni mo, pagpanubag ni Ortuño, mabitaw sila mismo, nakasabot sila nga brilliant witness ni. Straight to the point. Pero sa may gihinga ni Tulfo, ni atong balikan may galaha, kini si Senator Raffy Tulfo, mga sukitig paminaw nga may nibutyag ani. Okay, atong balikan, sige ko no names, play names.
katotoang pagpangutana na niya mahigala ngadto kang Limuel Ortonio, ang Assistant Chief of Staff na sa Office of the Vice President. Okay, names. Judge Rafi Tulfo, you are recognized, sir. You may proceed when you're ready, and you have 2 minutes. Mr. Witness, sakitin ba ang marami sa inyo mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayang bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao. Boss po, 1,000, 170,000. Mas dako gyapon Viva Max bisag unsaon. Viva Max may gala 200,000. Warm up pa lang yun, paldo na. Ato lang ning agi mahigala katawa. Sakitin ba kuno mga kagalan? Kanang butanga didto na sa ubos, sa ground implementation, wala kay bao si Ortunio kay civilian man na. Katos Colonel La Chica. Si Colonel La Chica kay sa Intel man gito siya. Siya gi patawag hanto nun, wa pa gyud. Why plano ang prosecution nga ipatawag? Si Colonel La Chica, mo man to mukunik. Pero mo lagi na, duha lagi mahitabo og ipatawag to si Colonel La Chica. Malagmit, matagak si Sara, pero malagmit sad, pa-explain La Chica ang intelligence operation, ug unya mahikibaw na noon tanan katawhan nga wa giday sa gamay Sara. Si La Chica mo'y maka-explain ana, intelligence work man gud na. Each. Dada 370,000, dada pa 50,000, mahal gyud pong Viva Max na. Paminaw ko na to, nim sana to Viva Max nims. Asa mo to kay nakalimot ta pila ganito sa Viva Max katong si Senator Paldo nang daan. Asa to nakay video da. Ay bibalik ko no tol gamay be para ato lang makumparar ba ang presyo. Kanala ba trabaho sa informant mga higala di pa nalalim kay sa Intel nga kalibutan mga higala kuyaw na Royal Kalante. Madtugog ka sa kon muha kag information ba. So purchase of information na. Kuyaw na. Pero ang gibayad mga higala na ay 100,000, 50,000. Ang dili kuyaw kanang Viva Max, yahay ng trabaho Paldo. Asa man tong Viva Max dong? Ato kani be. Balik sa kuno be karon man baw anto pila ganito kwarta ni gani. Sige kuno dong. Sige. Play. Sabi na kay Lema sa mga senador, ano, ganyan. Meron po. Senator. Naku po. Iilan lang ang senador. Naku po. Ala. So, iilan lang. Si Senator. Magkano ino-offer ni Senator? Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250. 250 to 300. Wala pang nangyayari. 200 galaga 170,000, 100,000, 50,000. Pero mas dako pa mahilati pa lang ha. Si Senator, sige ko na. Balik ko na dong. Offer ni Senator. Ano pa lang. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Tip pa lang, paldo na. Magkano mag-tip si Senator? Abot ng 250 to 300. Kuyawa, mahala dayo. Mahala dayo mga higala. Kinsa nga Senator, be padayon sa nato kay naman sa unahan. Padayon ko no names. 150 to 300. Wala pang nangyayari to. Wala pa po. Ganun ang senador, ano? Grabe, no? Napaka, ano, no? Opo. Napaka-generous pala nila, no? Kasi galing sa tax. Oo nga, no, mga galing sa tax. Mas lalo sila. Ay, nako. Okay. Tapos, okay, ito question ko ngayon. Yung mga minention mo sa aking mayor or senator, Yes. nakita mo nag-hearing sa Senado. Nandun ba sila sa listahan na to? Wala siya. Wala. Wala siya. Wala sa listahan. Wala siya. Nandun sa hearing, yung mga nag-offer? Nandun. Nandun. Oo, nandun, syempre. Nako, okay, ito na lang, final. Yung nandun sa hearing na senator, bigyan mo ko initials lang. Pwede ba yun? Oo, initials lang. First name, last name. First name, last name. Hala, sobrang dali kasi. Sige lang. Initials. Initials. Gitna na lang. Initials. Okay lang. Ano siya? May Y. Why? Why? Tapos ano yung last name? Hala, ang hirap na ito. Kinakabahan The first letter ng first name. O, sige. First letter. First name. R. R. Last R. name. Hala, wag na. First letter ng last name. First letter ng last. O, sige. Wag first letter. Last letter ng last Last name. letter. R ang first name, di ba? Opo. O. Last letter ng last name. F na lang. Ha? F. F ang last name. Opo. Yun ang last letter, yung elf. Hindi. Second. Pangalawang letter ng last name. Opo. Okay. Sige, Okay, Aaron niya na Y o niya dayon na F sa last name.
Bahala ko din ng kalaki. Mahal pa sa informant ng kalaki. Ha? Ato ipadayon mahigala. Iyang ginganlan o kananaang tanga-tanga. At tagsaon na to ha. Straight to the Di point. lang nato malikayan nga ato makumparar kay suko man gid kay si Tulfo. Suko gid kay siya nga nganong nagasto ning kwarta sa nay usak informant 50,000 ang gihatag. Day usa 100,000 ang gihatag. Suko kay siya. Ha? Sa iyang pasuko-suko di kita makalikay nga makumparar nato mga higala sa dunay gihatagan nga Viva Max sa star ba ni 6 star no? Mosayaw po sila, nga mo kuan, artista man sa guning nani, nga ka na mga artista sa mga sexy kuan ba, ha? Mahala da inaki, 250,000 to 300,000, paldo kayo, tipa lang, wala pang nangyari na ha, tipa lang, nakuha di gasto ng Tulfo, ay si, waman ka maklaro Tulfo, kaya inga man tog letter R, na letter R ang pangan, R o nya dunay Y, nya dunay F ang apelido, pero dako ng gastuha, oy, ha? Kini mo gino mga sikat maguni nga mga dancers sad sila. Basi mo nakamahal ani siguro di tingali, okay, no? Di ka senador, ani di ka afford ani oy. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayo bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? O at least nagtaka? Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo, should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilin mo? Paghingan mong perang bata, kunyari, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilin mo, kuya? Bata yun grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Chica, sir. Why not? Because, sir, I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw ang pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. But the So task you're to not me, sure. That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. You're not really making sense at all. Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron Yes, kayong mga medical assistance program. Yes, sir. Oh, ba't di na lang kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expire lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the main implementer for the said activities. Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds. Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh. Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalino mong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, So sir. you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM. So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about taking offense. Paano naman po yung mga taong bayan? They're being offended sa paglulustay nyo ng pera. Lumilita na parang nilulustay ang pera dito eh. Pera ng taong bayan po ito ang pinag-uusapan natin. If you're taking offense, mas lalo pong offended ang napakaraming Pilipino ngayon.
Kasi hindi mo pa naibibigay ang tamang sagot. Pero kung naibigay mo ng magandang sagot, logical na sagot, then mawawala po yung sama ng loob ng taong bayan sa inyo. Sir, with all due respect, sir, I believe, sir, this matter of the confidential fund, sir, is still pending the final decision, sir. We are currently still submitting our motion for reconsideration on this one, sir, and we still have not received any final reply on this one. What I'm talking about, sir, is yung mga sagot niyo po, it defies logic para sa isang matalinong tao. Kasi kung ako, sir, pinesenta sa akin yung mga ganong klaseng dokumento at nagtanong ako at hindi nasagot na maayos, I will resign. Kaysa naman makulong ako. Kaysa naman maipit ako ngayon tulad nangyari sa'yo at saka mga previous witnesses. Di ba? Dalawa lang yun eh. Patuloy kang magbubulag-bulagan, pirma ka lang ng pirma dyan, nakapikit. Pero, ang consequence yan, maaari kang makulong, maaari kang makasuhan. Anything can happen. Or, mag-resign ka na lang. Kung ako, I will resign. Mapapahama ako dyan. Ba't ako pipirma dyan? Bakit ako pipirma sa mga nakalagay pagong, piatos, pikit, etc. Kung ano pa mga kengkoy na mga pangalan. I would not consent to that. Outright sabihin ko, pag hindi nyo ipaliwanag sa akin yan, I will resign. Period. Thank you po. Okay. That was not a question, Mr. Orton. You need to answer. With the permission of Senator Judge Tulfo, may the chair replace the word nagtatanga-tangahan with feigning ignorance? Gipulihan ng cheese mga higala. Kaya medyo foul kayo. Now, nga naman mga higala nga foul. Kani ha? Si Ortunio, isip Assistant Chief of Staff, ang iyang testimony limited lang yun. Kung gusto kang mo dive in sa mga pangan, mga higala, sila chika, mo ang ipatawag. Nga nung may plano mong ipatawag sila chika. Si Colonel Chika, ang ngayon mo tubag, anak. So, kadtong tubag, mahigala, with due respect, matod pa mga higala ni Ortunio, sakto ba ito? Kana mga higalang paglulustay, wa pa man pribahin, sakto mo din tubag nga. Actually, sir, we are currently having a motion for reconsideration because until now, naapa sa kuha pending pa. Wala pa'y findings ang kuha o doon na ba'y corruption o wa. Wala pa'y findings ang kuha kung doon na ba'y failure of liquidation o wala because naapa mga higala sa kuha nga stage. Mabitaw na nakapangutan ng publiko ro, nag-anam og kaklaro, nganong niabot naman tayo ng impeachment, nga napaman sa kuha de unta. Napaman sila mga remedies available sa kuha. Og ni anang puntuha mahigala, ang Office of the Vice President still has the rights mahigala to exhaust all administrative remedies within the kuha. Ina man ang katungod niya mo, motion for recon pa sila, mo appeal sila. So kining puntuhan may galang iya pang gi-appeal ang kanang word nga tanga-tangahan parehara na sa iyang unang gisulti may gala kang Gina Acosta nga stupid. Dili pwede sa usa ka huwis oy. Unbecoming kayo mga sukiti paminaw. Mahimo gani sa regular nga korte may gala mo isulti ana ang usa ka huwis mahimo gani ikiha. Unya giamong pa niya mahigalang eskwelahan o asa ni graduar si Ortunio. Ngano unsa man ni graduar si Ortunio? Gradual siya sa Ateneo de Davao University. Di ka ma-offended ang ubang mga graduate ni Ateneo, day? Ayaw apilang eskwelahan. Kana ang tubag ni Ortunio og imong evaluate as ang tubag ni Gina Acosta sakto ba ya gyud? Because they cannot testify on matters that they do not have personal knowledge. My goodness, that's basic. Under the rules on evidence. Kung wala ka kasabot sa rules on evidence, ikaw may mag-careful. How can Ortunio answer questions nga magkinahanglan og knowledge dito sa activities on the ground? You cannot. You cannot force him also to answer. Let La Chica answer those kind of questions. My goodness. Yang ano masay plano ipatawag La Chica, hadlok sa La Chica? Nabalaka sa unsa isulting La Chica basi maka-explain sa La Chica? Kay ug mangutan na who can explain about intelligence matters? Ha? Dili ka mabitaw isulti na wa man koy expertise your honor. Si Gina Acosta hasta si Ortunio. Kini si Ortunio mascom ni day, communication arts. So, kana bang gi-hire ba lang nimo ba nga ikaw may in charge sa kuan? So kana si Ortunio nabutang siyang writer siya day. May man kita ka sa iyang English, kay kita ka sa iyang sultian. Kay communication arts man ni sa Ateneo de Davao. Ako tan-aw ng iyang background. Ateneo graduate bachelor's degree communication arts Ateneo de Davao. Master's degree development communication University of the Philippines. Unsa pa, Master of Arts in Psychology, Southville International School and Colleges.
Unsa pa, completed diploma course Ateneo de Manila Center for Organization Research and Development. Professor siya, Ateneo de Davao University. Oh, tanawa ko na yung educational background. Unya og masuko ka di ka kadakop niya. Ang pangutan ng Tulfo, di sa wa makuha niya ang gusto mahigalang tubag. Nga wa mao ra man saktong matubag yun. Ganas Gina Acosta mao lagi yang matubag. So, kung gusto ka mo dive in, ipatawag sila chika. Siya makatubag, ana. Because sakto man ang orto nyo nga, sir, naman ko limited naman ko. Trabaho lang ko sa akong trabaho. Nya doon ako limitation. Kato na yung pagpangukab, mahigala nga, ukman, sealed envelope naman day. Tuwan rito mga pangaan. Di naman to trabaho ni Ortonio. Aside from that, ako ipaklaro niya sa kang Chis Escudero, ha? Ang gi-question ko sa kuha, nag-issue sa AOM, wala man gi-question ang mga ngan nga mga alias, di man mo issue, it's a non-issue actually. Kato mga naminaw na ko, ato i-point out ha, kaning mga non-issues mo nagipadako. Unsa man, 11 days ko no nagasto. Ya, issue din na, nga dili man na mo issues ko ha. Ang gipadako may galangan nga piatos na issue din, dili man mo issue. In fact, mabitaw na nga there's no need for Ortonio to open the sealed envelope because kato mga pangan dili mao issue sa kuha. Dili mao. Ato ipaklaro, in fact na sa pangutanan si Escudero niya, ako ipaklaro ang mga sukit paminaw para maklaro lang. Og ang mga tao may gala nga wala ikon ba? Kato mga professionals og kato mga dili professionals kanang tao lang gid ka nga normal bitaw nga sakto ka og moral foundation sa panimalay bitaw gitudluan tas tong ginikanan o tinarong bisa magkapobre-pobre ta gitudluan ta tinarong nya bisa pa man mahigala og kuan natay prinsipyo bisa pagtintalon kag malita di ka mo dawat kanang wa ka way malita involve ba? Tell me, sakto ba nang gibuhat ni Tulfo? Pero kaning tanan nga naminaw na koron nga fair lang nga evaluation. Ay lang mo kakuan kung sa inyong color. Fair evaluation sakto ba guna? Nga imo inaon witness estupido, imo inaon nga tanga-tangahan. How about ang sa flood control? Nganong tanga-tangahan mo sa flood control? Kada kong iskandalo ana mahigalang flood control. Wa mo kakita na di magani mo mag ipospone man gani ang Senate impeachment hearing kay nagbaha sa Manila. Kana may klarong tanga-tangahan kakita kang gabaha wa lang kay kita kang grabe ang tubig. Asa man ang flood control budget? Asa man? Kanang klarong flood control na mali-malitang kwarta gihatod dito sa balay ni Kwan. Wa may testimonya na din, doon mali-malitang kwarta gihatod dito sa balay Sara, wa man. In fact, pag ingon nga na ay AOM, gikan sa kuwa, si Sara mingon tubagan na palihog, si Ortonio ginyan, pangutan si Gina og si La Chica. Kaya di man makatubag sa si Ortonio na si Ortonio tanaw na ko na writer nila, may musuwat ba? So kini si Ortonio limited lang iyang kuan wa siya personal knowledge ito sa actual nga kuan